Bayan Espiritu Santo magagad sa amon. Sa ngalan ni Lord Jesus, we pray. Amen. Pagapong po, sa ng Diyos, napahayag sa laman, ang ngalan niya ay si Lord Jesus Christ. Nag-ayuno, nag-fasting sa 40 days, 40 nights. Pagkatapos, dumating ang demonyo at kinukso siya. Anong sinabi ang demonyo? Kung ikaw ay anak ng Diyos, ang batong ito, gawin mong tinapay. Kung ikaw ay anak ng Diyos, ano ibig sabihin? Hindi pala sigurado, demonyo, kung sino ang kanyang tinutokso. Kung ikaw ay anak ng Diyos. At sinabi ang Panginoon sa kanya, nasusulat na, ng tao ay hindi lamang mabubuhay sa tinapay. Amen. Kasi pagkain na tinapay, ating kami. Hindi lang nabubuhay ang tao sa tinapay, kundi sa bawat salita Amen. ng Diyos. Kailangan salita ng Diyos Amen. na lumalabas sa bibig ng Diyos. Ang bibig ng Diyos hindi kung sino-sino malugwali lamang. Ang bibig ng Diyos, propeta. Amen. Dahil sasabi sa Amos 3:7 ang Diyos, walang gagawin na anumang bagay, maliban na kung ipalaman muna ito sa kanyang lingkod na propeta. Amen. So, ang propeta sa lumang tipan hanggang kay Juan. Ang kautusan hanggang kay Juan lang. Dahil sa pagdating naman ng panampalataya, na dumating ang panampalataya, ang kautusan ay huminto na. Amen. Dahil ang kautusan ay tagapagturo lamang. Hanggang siyang tao'y makarating sa panampalataya, ang kautusan is school master lang ito. Tagapagturo. Kaya sabi niya, ang pagturo, pag ang kautusan, hindi pwede magsabay. Ang propeta sa lumang tipan, ang propeta ang ibig sabihin, ang propeta sa ilalim ng kautusan hanggang kahiwanan. Pero, mula noon, ipinapangaral ang mabuting balita ng kaharian. Biyaya na yan, hindi na kautusan. At marami ang nagpupumilit na makapasok diyan. Ang Diyos may mga plano. Ang plano na sa kanyang kaisipan. Kaya ang plano ng Diyos ay sakdan, perfect. Sa kapusan niya. Dahil ang Diyos puno ng karunungan, puno ng kaalaman, may nakaprogram na sa kanyang kaisipan. At ang nakaprogram na yun ay alinsunod sa kagustuhan ng Diyos. Amen. Parang bawagan ito yun. Lord. Ang Oseas, Colosas 2:14. Colosas 2:14. Basa. Nga napanas niya ang mando nga sikulat nga mga pagsusundan nga batok sa aton. Iniging kuha niya nga ginanansang ni sa Diyos. Amen. Amen. Hanggang 16. Ginhutasan niya ang mga punuan kag ang mga kagamahanan kag ginpakita niya sinasing dayag nga nagadaog sa ila sa iyapos.
16. Busa o tao nga maghukom sa inyo nanungod sa kalanon, kag sa ilimnon, o kung nanungod sa piyesta, Yes. o kung sa dati, o kung sa tao ng inyong purway. Amen. 17. Hindi sila ang landong lamang sa mag-aabot apang ang lawas iyan ni Kristo. Amen. Ayon kay Apostol Pablo, may mga arituntunin o mga kautusan na hindi nababagay sa iglesia. Yung mga kautusan na yan ay nababagay lang sa ilalim ng lumang tipan at ng kautusan. Pero pagdating ng iglesia sa ilalim ng biyaya, ang mga kautusan na yon ay hindi na pwede. Hindi na obra. Dahil ang mga bagay nito ay anino lamang, landong lamang. Amen. Kaya pagdating ni Kristo, iyon ang realidad. Kaya kailan niya tinanggal ang mga kautusan na hindi na nababagay sa iglesia nang ipako siya sa krus. Ano yun? Mga pagkain. Wala na bawal-bawal sa bagong tipan. Ang bawal sa pagkain hindi na iyan, ang mga hayop hindi na bawal. Ang pinakabawal ang dugo. Yun na lang. Ano pa? Yung kinuga, sinakal, hindi rin pwede dahil hindi lumabas ang dugo. Bawal kumain ng dinuguan. Masarap yan sa puto. Pero bawal yan. At sa mga presta, ang mga Israelita, pinagsabihan niya ng Diyos sa pamagitan ni Moses na nungod sa mga kapistahan Amen. at sa mga buwan at mga kapahingaan, Sabat. Bakit tinanggal niya ang mga yun? Ayon sa nabasa, anino lang yun, landong lang yun. Ang realidad ay ang katawan ni Kristo. Sa mga tuwid si Kristo, ang Panginoon ng kapahingaan. Amen. Nakasulat ba ito sa lumang tipan? Nakahula ba ito sa lumang tipan bago nangyari? Ang sagot, oo. Oseas, Kapitulo 2, 11. Kag pautaton ko man ang iya tanan nga kasadyan, ang iya mga pista, ang iya mga lapit, ang iya mga inugpaway, kag ang iya tanan bag pinipon nga malidong. Malibdong. Pag di nakahula, nagapropesya sa lumang tipan sa pamagitan ng kanyang lingkod na propeta. Kaya nga sabi niya ang kautosan at ang mapropeta hanggang kinuman lang. Pero magsimula niyan, mula niyan, may pangangaral ng mabuting balita. At yun, panahon na ng biyaya. Ano sabi ang Panginoon Isus nang siya nabuhay muli sa araw ng linggo? Basahin brother, Mateo o Marcos 16, 15 at 16. Kag nagsiling siya sa ila, lakat kamo sa pugos nga kalibutan, kag iwali ang maayong balita sa tanan nga tinuga. Amen. Ang nagatuo kag nabautisuhan maluwas, apang ang wala nagatuo tagod dilian. Amen. Noon ang utos ng Panginoon Isus sa unang araw ng kanyang pagkabuhay. Inutusan niya ang kanyang mga apostol. Umayo kayo sa buong sanlibutan. Mangaral kayo. Ano yung pangangaral ang mabuting balita? Ang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. At ang hindi sa sampalataya ay paparusahan. Sa mga tuwid, hindi humihinto sa panampalataya lang. Kailangan ang bautismo.
Para sa ano? Para sa ikakaligtas. Kung hindi sa sampalataya sa mabuting balita, paparusahan siya. Amen. Kaya, ang gusto ng Diyos, ang isang manampalataya, kailangan sa sampalataya siya sa bawat salita ng Diyos. Amen. May pabasa ko dito. Come, kaya. Herbert, Oh. Ano ito? kumusta? Dalan. Hindi mo dalan, di ba? Dalan din. Ano yung mo? Dalan. Oh, number 5 na yan. Number 5 na, no? Okay. Number 5. You who have fallen away, Kaya ano siya sabi? Ikaw ay nahulog. Nawala. Nahulog. Okay. staying home on Wednesday nights, Saan siya nawala? Nasaan siya nahulog? Pag-uwi sa Merkulis. Nag-stay home siya. See? won't come over here to church, Ayaw na pumunta sa church. watching television, Yan, television. Ano panunod ng television? Ngayon, cellphone. other nights of church. Ibang panggabi sa iglesia. You really say if you have to come to church, you have to force yourself to do it. Kung gusto mo pumunta sa iglesia, sa simbahan, force yourself. Pilitin mo ang iyong sarili. Kasi kung hindi mo pipilitin sarili mo, wala mangyari. Kasi ang katawan natin, maraming katwiran, maraming rason. Kaya sabi niya, forsahin mo ang sarili mo. Okay? Because you think it is a law, you do it. Yun ay isang kautosan na kailangan gawin ito. You ought to do it. Kailangan gawin mo ito. It is honorable. Wala naman para ito. Kagalangan ito para ito ay gawin. Brother ka. Ito. Nandiyan ko lang. Sige, baba. Dito. Okay. Sir God, Ito na pakonsil. number 1. Now watch. Dahil lang sa sila may gawain inilipat sa Merkulis. Kasi ba pag gabi na kung paano, maraya pa yung nagumalo. Pero sabi niya, you're forced to do it. Pilitin mo ang sarili mo. Amen. The Bible, anointed ones, many of them are anointed. Ang pinahiran sa Biblia. Marami ang pinahiran eh. Pag sinabi mong Kristo, pinahiran niyan, sino ang nagpahid? Ang sagot ay ang banal na Espiritu. At marami ang pinahiran para mangaral ng salita ng Diyos. Amen. Pagi lahat ng mga ngaral ay mga ngaral ng totoo. Sapagkat ang Mateo 24:24 nagsasabi, may mga bulaang Kristo at bulaang mga ngaral. Holy Ghost ang nag-anoint sa kanya, pero siya ay false preacher dahil ang pangaral niya ay mali. Kaya tawag sa kanya, false Christ. Mali na anoint na pinahiran. Pero ang pumahid, totoong Holy Ghost yun. Pero kailangan pinahiran ayon sa Biblia. Sige, brother. The whole thing is in such a great conglomeration of every kind of a mix-up. Oo. Sama-sama na lahat ng bagay. Mix up, nakakalito ng tao. Ang mga iglesia nakakalito na. Nagkahalo-halo na. Hindi na tama. Wala na sa plastar. Lahat ng bagay na hindi ayon sa bawat salita ng Diyos, yun ay hindi nakakalugod sa Diyos. Next up.
Nagaganito ang mga aral. Sige. And Satan, with all of this cunningness, come in. Okay? Sino gumawa nito? Si Satanas. Pumasok siya sa iglesia Glory. sa pamamagitan ng kanyang katusuhan, pandaraya, cunningness. Si Satanas ay madaya. Masiling ka, makita ko lang si Satanas. Ako yung kinasakastiguhon. Paano makastigo ang Espiritu? Na hindi mo na malayan, ikaw na pala kinakastigo ng demonyo. Sa maraming bagay. Pero ang pinaka-importante sa pinili, na ang pinili ay hindi madayaan. Amen. Ang madayaan ang hindi na pinili. Si brother? Dito? Impersonated it just to the dot, almost. Kita mo, gamay lang din ang diferensya. Halos sa period lang siya. Gamay-gamay kaayo nga diferensya ang pagtiko ni Satanas. Amen. Ano Glory. ang sinasabi sa sulat ni Pablo sa Gawa 20, versikulo 30? Sige. 30. Gam ang gasol. Gami ka sa inyong gid mga lutaw ang mga tao nga nagapamulong sa mga putang nga balingag sa pagkasunod sa ila sa mga gintutunan. Ano ang sinang-ayon sa sulat ni Pablo? Makasamahan din ninyo. Hindi tagalabas, tagaloob. Kasama din sa iglesia. Amen. Ang pumasok mula sa labas. At ang pumasok ay ang Espiritu sa Antikristo. Amen. Pero ang ginamit niya, ang tagaloob. Yun ang mahirap. Kasama niyo. Sabi niya, magpamulong siya. Magsasalita siya ng balingag. Alam niyo ba kung anong balingag? Sala. Hindi amo. Ang iyang pangalan. Amen. Tiko ang iyang pangalan. Para magpasunod siya ng alagad para sa kanya. Pagtag sa pulong sa Diyos, alagad siya ni Kristo. Ngatong binalingag na ang iyaging pati sa tao, alagad na siya sa nagpamulong balingag. Amen. Glory. Next brother, Gam. Persecution and trials are a natural, normal part of the Christian life. Okay, tama. Amen. Laging reklamo sa pagsubok. Tentasyon. Siya kabuhay. Inisang duha, pagsubok, tentasyon, normal ini Amen. sa isang Kristiyano. Amen. Hindi pwede, walang pagsubok. Hindi pwede, na walang tentasyon. Amen. Nandiyan ang Holy Ghost para tutulungan tayo sa tentasyon. At hindi naman naglalagay ang Diyos sa atin na bibigay ng pagsubok na hindi natin kaya. Amen. Lahat na ito kaya natin. Normal sa isang Kristiyano ang pagsubok at tentasyon. Sige, brother? There's only one thing we can do about them: May isang bagay ka lang na pwede gawin sa kanila. commit them all to God. All, lahat na ito, ipaubaya mo sa Diyos. Ano ang gagawin? Ipaubaya mo ito, lahat Amen. sa Diyos. Amen. Eh kung tayo, hindi namin kaya yun.
Judge not and Huwag kang maghukom. leave their outworking and Judge not what? judge not, and leave their outworking At hayaan mo sila sa mga ginagawa and final judgment at ang final na paghukom, to him. huwag kayo mag-final na paghukom. Partial pwede. Pero ang final, hindi ka magkapaghukom. Ang final na paghukom, siya lang pagkabuhay. Amen. Mayroon na tinatawag partial. Anong partial? Sabihin natin, kung nag-backslide na siya, kapag siya ay magpatuloy na backslide, pa-impierno siya. Huwag. Huwag yan. Sabi, huwag kang magbigay ng final na paghukom. Amen. Kung ano mang ginagawa niya, ha? Hayaan mo siya. Hinayaan siya sa ng Diyos. Ikaw pakialaman mo siya. Pakialamero. Pakialamero. Hayaan mo siya. Ang gagawin mo, i-commit mo siya sa Diyos. Amen. Ipagkatiwala mo siya sa Diyos. Pag nakita mo sister, nakita mo brother, sabi, ang tagal na ng sister, ang tagal na ng brother, siya pa rin. Huwag ka maghukom sa kanya na final judgment. Ipagkatiwala mo siya. Lahat na yun, ipagkatiwala mo. Yes. Wala siya nagawa eh. Amen. Sige brother, next. What is the war part? The angel of the church catches the mystery of God. Siya talaga may gira. Ulit, sa iglesia may gira. Amen. Sa ating sarili, may gira din. Amen. Ang gira nandito sa isip natin, may nag-aaway diyan. Ang tama at mali nag-aaway dito. Kapag nanalo ang mali, magalit ka pa sa sarili mo. Amen. Naaway mong sarili mo. Bakit sinulog ito? Bakit ganito bang nangyayari nito? So, ang lahat ng mga gera sa ating espiritual ay dito sa ating kaisipan. Amen. Kailangan ng lahat ng ito ipaubaya natin sa Panginoon. Amen. Huwag natin suluhin. Kaya ito, mali. Walang sino mang may kakayanan niyan. Amen. Kaya sa iglesia, may spiritual na gira pa. Ano yun? Ang aral na mali at ang aral na tama. Amen. Ano yun? Ang tamang turo at ang mali na katuruan. Anong sinabi ngayon ng brother mali? What is the war part? The angel Ano ang bahagi ng gera? Ang anghel? of the church catches the mystery of Ang God. anghel ng iglesia ay kanyang sinalo ang revelation. Sinalo niya ang salita ng Diyos. Tapos, Not fully yet revealed, hindi pa ito buong kapayagan. but when he does, Pero kung ito'y gagawin niya na catches this mystery of God, kanyang sinalo ang mga misteryo ng Diyos, goes forth to the people. siya'y humato sa mga tao. Amen. After the mystery has been given, Pagkatapos him, ng hiwaga na hayag sa kanya, he begins to proclaim the message. ito ay nagsimula na siyang ihayag ang mensahe. Amen. Ang revelation ay ang mensahe. Ang mensahe ay revelation. Amen. Ano ang ginawa nito? Ay kapitong mensahero. Amen. Ang kapitong mensahero ay propeta. Sinalo niya lahat ang mga napahayag ng mga hiwaga. At ang mga napahayag ng mga hiwaga ay kumukontra doon sa mga unang understanding ng tao. Amen. Pag tama ang understanding,
Sa Diyos lamang. Wala understanding ang tao na tama. Amen. Kaya sinasabi ng Biblia, huwag kang magtiwala sa sarili mong pagkakaunawa. Amen. Kakakayahan. Huwag. Dahil ang tao limitado, gagamitin sa Satanas ang kaisipan ng tao. Amen. At nandiyan na sa atin yan. Isang halimbawa, ang aral, isang Diyos, 3 persona. Yes, tao na yan. Halimbawa na ang Diyos ay marami ang Diyos. Si Jehovah daw ay iba kay Kristo. Ang Ama daw ay iba sa Anak, iba sa Espiritu Santo. Yun ang mga kaisipan ng tao, interpretasyon ng tao sa Biblia. Ngunit ng mahalaga mensahe. Mali lahat yun. Gera sa ating kaisipan. Amen. Sino ang magtatagumpay? Yung pinili ang magtatagumpay. Amen. Dahil pipili niya ang bawat salita ng Diyos na lumalabas sa bibig ng Diyos. Amen. Sa prophet. Amen. Yun ang nagtagumpay. Hindi kung sinong mabait nagtagumpay. Kung sinong matulungin nagtagumpay. Kung sino ang walang bisyo ay nagtagumpay. Hindi yun ang sinasabi na mensahe. Amen. Ang nagtagumpay ay yung tumanggap ng mensahe sa panahon ito. Siya ang nagtagumpay. Praise Lord. Labanan dito sa isipan. Yes, brother? Verse 10. Lord. Then God takes His messenger with the elect of that age. Ito na naman. Darating si Lord, malapit na. Malapit ng rapture. Amen. Malapit ng bubulusok ang malaking bundok sa puso ng dagat. Na nakita ni Juan, isang bundok na malaki na nagliliyab, pabulusok sa puso ng dagat. Glory. Ang sabi ng propeta, California yan! Amen. Malapit na ang lulubog. Amen. Ang ibig sabihin, malapit na ang second coming. Amen. Malapit na ang rapture. Amen. Inihahanda tayo ng Diyos sa rapture na ito. Amen. Siya ang naghanda sa atin. Danayaw, Lord. Di natin kaya ang ating sarili. Kaya nga, kailangan dito tayo sa salita ng Diyos. Amen. Ito rin mo, brother. Lays them away asleep. Okay? Then He drops a plague upon them who rejected it. Who rejected you? Ang mensahero kukunin ng Diyos, kinuha na. Ang mga sumasampalataya sa mensahe nito, pure. Walang bawas, walang dagdag. Yes, hallelujah. Amen. Right? Darating ang second coming, Amen. mag-rapture. Amen. Amen. Kukunin tayo ng Panginoon. Amen. Ang mensahe nagsasabi, o ang Biblia sabi, Hallelujah. agawin tayo. Yes. Amen. Agawin kita pa ibabaw. Sad, isang Diyos, panako. Amen. Pagkatapos ng rapture, ibubuhos ng Diyos ang lahat ng mga salo sa ibabaw ng mundo. Lahat ng salo, ibubuhos niya. Anong siya sabi sa Malakias, Kapitulo 4, verse 4? Saan brother? Yan daw mo, brother. Kaglisuon niya ang tagipusoon sa mga ginikanan sa mga anak, kag ang tagipusoon sa mga anak sa ila ginikanan. Basin nga magabot ako kag sakiton ang dutas Siyang sing pagpapamalaw. Ano ang pagpagkamalaot? Salo, praise. Amen. Sakito niya ang kalibutan ini, ang dutang. Amen.
sa mga pagpagkamalaw nga wala pa matabo tutob sa may kalibutan. Glory. Amen. Sa ni mahanabo pagkatapos sa rapsyon, Amen. Amen. pag-asa natin yan. Salamat, Lord. Amo na natin bunaton. Amo na siya ang aton paglako. Amen. Correct. Hallelujah. Sige, brother. Next verse 11. What a hope it gives us that God has not left us without a true witness. O ano ito? Ano pag-asa natin? Hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Amen. Nag-iwan siya ng tunay na saksi. Amen. Holy Ghost yan. Si Kristo yan. Siya ang salita ng Diyos, si Kristo. Ang salita ng Diyos at si Kristo ay isa. Amen. Ang Holy Ghost ang true witness. Si Kristo yan. Amen. Yun ang sinasabi, siya nagasulat sa Gawa case 14. Basahin mo, brother, nang mabilisan. See. Revelation 3:14. Revelation 3:14. 14. Kag ang manugtunda sa iglesia sa Laodicea isulat, ang mga pulong sang kabaypa, ang matutong kag matuod nga saksi, Kita ang mo. pamuno sang tinuga sang Dios. Sino yun? Siya si Kristo. Amen. Si Kristo ang true witness. Kung iba magsasaksi, mali, hindi ko to. Hindi Amen. maasahan. Pero pag si Kristo ang magsasaksi, tama yun! Amen. Kaya ang Word of God, tama. Bawat salita ng Diyos, tama. Amen. Si Brother Gerson, Nakilala ko hindi, ang si Brother Gab. Kasi, Days of confusion we live today, we are certainly a privileged people. marami ngayon na ganituhan. Marami reliyon. Maraming doktrina. Pero tayo mga pinili, privileged people. Amen. Yes. Hindi lahat. Hallelujah. Ang pinili lamang. Amen. Ay, Lord. Dahil iniwanan tayo ng tunay na salita. Si Brother Gerson. Just look to the true witness we have. Tingnan mo ang totoong saksi na ang ating totoong saksi. The Word, Ang salita, because that's God's full dahil siya si revelation. ang salita ng Diyos. Amen. Siya si Kristo. Nothing can be added. Wala ka nang Taken. idadagdag, wala ka nang ibabawas, Because it is the revelation of Jesus Christ. dahil ito ay kapahayagan ni Kristo Jesus. Amen. Kaya wala na tayong dagdag, wala nang ibawas. Sira na. Next. Like the same means, the mother Eve corrupted the whole world. Si Eva, nanay siya ng kanyang dinungisan, dinumihan, incorrupt niya ang buong mundo. Okay. To a physical death. Sa ano ang corruption na dumating sa mundo? Physical na kamatayan. Eve corrupted the whole human race by physical death. Yun, How? ang buong mundo kinurap sa pamagitan ng physical na kamatayan. See? How? By rejecting the Word. Ano daw? Sa pamamagitan ng pagtakwil ng salita ng Diyos. Amen. Ang pagtakwil ng salita ng Diyos, kamatayan ang abutin niya. Sige. Accepting something almost like it. Oo, tinanggap niya ang isang bagay na halos parehas ang katotohanan. Halos parehas. Yung ang tinanggap niya. Hindi ang talagang tunay na katotohanan. Ang parehas! Kala mo totoo, mali pala. See?
She caused all physical death because she left the true word and believed the true word all but just a little. Ikaw mo. Anong dahilan? Hindi siya naniwala o hindi siya ibig sabihin na hindi siya naniwala sa buong salita ng Diyos. What isang maliit na bagay lamang. Isang maliit na salita lamang. Amen. Kanyang tinanggihan at ipinagpalit ang sinabi ng demonyo. Amen. Maliit lang! Kung dapat hindi niya ginawa, sapagkat kailangan ang bawat salita ng Diyos. Amen. Amen. Yun ang kailangan manatili sa kanyang puso. Si Brother, next. Next. You have your eyes open. But God has said, and that settles it, the word. It started with just little misconstruing of the word. Ano to? Ang salita ng Diyos, diyan dapat nakatutok ang iyong kaisipan, paningin, sa salita ng Diyos. Amen. Pero konti lamang, konti lamang, mali ang paliwanag. Amen. Sa kunting mali na paliwanag. Sa demonyo na yun, Amen. binhi iyon ng kamatayan. Amen. Si Brother? Look at Judas standing there, Oh. walking in the light. Si dali lang. Naging ehemplo pa si Judas. Lumalakad sa liwanag. Hindi siya sa kadiliman lumalakad. Sa liwanag si Judas. Lumalakad. See? Has power to heal the sick. Mayroon siyang kapangyarihan para pagalingin ang mga may karamdaman. But your names are written on the Lamb's Book of Life. Kita mo? Dali lang. Si Judas ay walang bisyo. Sa liwanag siya eh. Mayroon ba na lumalakad sa liwanag na gumagawa ng bisyo? Wala. Si Judas hindi lasinggero. Mabait si Judas. Justified. What is justified? Din pagkamatarong siya. Ginawa siya matuloy. Sanctified. What is sanctified? Nilinis. Kaya banal. Kaya si Judas ay banal na banal. Isa lang ang wala. Banal na espiritu. Wala siya banal. Amen. Ang mga tao pinagmamalaki nila na sila huminto na sa bisyo. Wala na silang bisyo. Lumalakad sa liwanag si Judas. Pero ang pangalan niya, binura sa aklat ng buhay. Amen. Pero babae yan. Sige, brother. Judas was with them when it comes to taking the full word of God. He Noon turned it pagdating, ano down. daw? When it comes, Taking the pagdating full word. sa buong salita ng Diyos. Ano? He turned it down. O, ibinagsak nito. Tinangihan nito. Kailangan ng full word. Amen. Buong salita ng Diyos. Amen. Walang bawas, walang dagdag. Amen. Tinangihan ni Judas. Hallelujah. Dahil sa ano? Sa bagay ng sanlibutan. Judas. Ibinagbili si Kristo. Materialistic. Amen. Vista kasi. Mga taong alam nilang word of God ay totoo. Eh, pinabili nila yun. Kaya si Judas nawala ang kanyang pangalan sa aklat ng buhay kung saan nakasulat ang pangalan niya. Amen. Binura yun. Glory. Ang sino mang nagtakwil ng salita ng Diyos, buburahin ang pangalan Amen. sa aklat ng buhay. Si Brother Dix. Go join up with some group somewhere that you can Go! Go! Sige, lumakad kayo. At makisama kayo. Makipag-join kayo. Sana, brother?
some group somewhere that you can fellowship with. Dali lang. Sino mayroong fellowship, go. Kung saan man yan, go. Lahat kayo. Sa fellowship, Amen. kahit saan man yun. Pero hindi period. Mayroon pa na dapat ninyong hindi malaman. See? Amen. Preaches the full word of God. Iyon ang kailangan nyo malaman. Humayo kayo, magipag-fellowship kayo sa mga nangangaral ng buong katotohanan. Amen. Full truth. Pag hindi full, huwag kayo magipag-fellowship. Amen. Full word. Amen. Tapos, brother, And stay with that word. at manatili ka sa salita niyan. Amen. Huwag mo gayahin si iba. Right? Huwag mo gayahin si Judas. Right? Amen. You can have a fellowship. Kahit kanino yun. Kahit saan yun. Tandaan nyo. Kailangan nangangara sila ng buong katotohanan. Amen. And stay Amen. sa katotohanan niya. Amen. Next, brother. Praise the Lord. How we going to come to heaven and say, I believe this, but I don't believe that. Oh, yun ang mahirap. Sasabihin ng tao, pupunta ko ng langit. Pero, may pero kayo. Pinapaniwalaan ko ito, isa, hindi. Yun ang mahirap. Ang mga tao nag-iisip, palagi, ng rapture, ng pagkabuhay muli, pag-aari sa milenyum, pag-aari doon sa bagong lupa, bagong langit sa syudad. Pero ang problema, naniwala siya dito sa isang salita, dito sa ibang salita, hindi siya naniniwala. Yan ang problema ng mga ngaral. Hindi sila manampalatayanin sa bawat salita ng Diyos. Amen. Paano sila magapunta sa langit? Hallelujah. Ang bagay sa kanila, Great Tribulation! Para linisin sila ng mga persecution. Hallelujah. Tayo, Yes. linis ang dugo Thank you, Lord. sa ating paniniwala sa bawat salita ng Diyos. Amen. Ang hindi naniniwala sa bawat salita ng Diyos, wala sa ilalim ng dugo. Correct. Amen. Saan siya pupunta? Sa Great Tribulation. Sa malaking kabigatihan. Lord. Brother, diretso. Got to be the full word, Kailangan ng full word. Yes. for you are part of Him. Dahil kay bahagi ni Kristo. Who's in Christ? Thank you, Lord. Kung Amen. paano si iba bahagi niya dan, tayo ay bahagi ni Kristo. Full word dapat para maging bahagi tayo ni Kristo. See? That's how God is trying to make His church today. Yun Not ang by gusto ng faith. Diyos. Yun ang gusto ng Diyos. Nagsisikapan niya na ang iglesia maging ganoon. Sa huling panahon ito. Hallelujah. Maging masunurin tayo. Sa bawat salita ng Diyos. Amen. Kanina may pinag-usapan kami ni Brother Gabriel. Brad Gam. Paragraph 160. Para ito sa lahat. Knowledge, wisdom, salita ng Diyos. They say, COD 1964, they say you got married by a magistrate. O dali lang, sabihin, nagpakasal sa judge. See? You should have been married by the church. Kailangan doon ka sa iglesia magpakasal. See? By the minister. By the ministers, hindi ng judge, hindi ng mayor. Amen. Kaso, ang mga iglesia ngayon, kadamihan,
na paliwanag na sa salita ng Diyos. Tinakpan ng sari-sari na interpretation at paliwanag. What anong paliwanag pa dito na mensahe, Brother Wilson? That's the decent thing to do for a Decent Christian. thing! Ito ang mga nakakalugod na bagay na gagawin ito sa iglesia. See? But being that you have already made the promise and vow, Ay ito, kayo na naggumawa na ng promesa nyo at ng vow nyo. Sa harapan ng Diyos, mag-asawa na kayo. Kaya, babae na wala pang mister, mag-ingat kayo. Nang inyong kasasagot sa nanliligaw sa inyo, na hindi nyo alam ang isasagot nyo. Mali na pala sa Diyos. Kayo din mga lalaki na wala pang misis. Huwag kayo magpadalos-dalos gumawa ng vow o promesa. Mag-pray kayo. Ito ba'y kalooban ng Diyos? Na siya yung at ako sa Kanya? Mag-pray. At itong mga bagay judicial, itong mga bagay pag ay laman, pero kung ito naman ay may kaugnayan sa spiritual at totoo naman, konsultahin niyo ang lingkod ng Diyos. Amen. Ito may tama, ito may mali. Ang tama, ayon sa salita ng Diyos. Kayo mga magulang, may mga anak kayong babae. Sabihin niyo sila ng salitang napahayag. Ang word tungkol sa pag-aasawan. Ang bilis na hindi mo na malaya na kumilos ang Diablo, siliki ang demonyo. Masyado siya kaambik. Malapit na si Lord natin. Amen. Ituin natin ang lahat. Yes. Amen. Nandito ang salita ng Diyos. Amen. At nandito rin ang mga inihalimbawa ng Diyos. Malapit na siya babalik. Amen. Siguruhin natin ang ating kaligtasan. Work out your own salvation with fear and trembling. Pagsikapan natin ito. Amen. Huwag natin hayaan na agawin ni Satanas ang ating mga pangako ng Diyos para sa atin. Amen. Tumayo ang bawat isa. Hallelujah. Ang mga makapangyarihan, Diyos na makapangyarihan, pinupuri ka namin at pinapasalamatan. Glory. Tinuruan mo kami, Panginoon, kung ano ang salita na aming lalakaran sa panahon ito. Pinupuri ka namin at bigyan mo kami ng dagdag na karunong at karaman sa aming mga desisyon sa aming buhay. Patnubayan nyo ang mga brothers at sisters, ang mga kapatid, ang mga magulang, hallelujah, at mga kabataan, na kaming lahat ay yung tinubos, niligtas Amen. sa tiyak na kapamakan. Glory. At ngayon, kami nag-i-enjoy sa buhay na walang hanggan. Amen. At sa mga pangako mo, patawaran mo kami lahat. Yes, Lord. Sa pangalan ng Panginoon Jesus, we pray, God, Father. Amen.